Follow us on Facebook at fb.com/hackboyanime. May kasama siyang doktor? Becky! Becky! Miss Sarah, anong ginagawa mo? Baka mapagalitan ka. Hindi yan. Alam mo ba, Miss Sarah, may pumuntang doktor doon sa kapitbahay natin. Meron ulit? Ganun ba talaga kalalan sakit ng amo nila? Master Crisford, nandito na po si Doktor para tignan kayo. Magandang umaga, ate. Nandito na ako. Magandang umaga. Tapos ka na ba umagagahan? Oo, kanina pa. Ay, siya nga pala, ate. Itatanong ko lang, may alam ka ba tungkol sa bago nating kapitbahay? Bakit, Amelia? Ano bang meron sa kanila? Ang sabi kasi ni Molly, may narinig daw siya na napakayaman talaga nung may-ari ng bahay at meron siyang napakalaking minahan sa India. Merong minahan sa India? Oo. At nagsabi, kaya raw siya bumalik dito dahil may sakit siya. Pero bata pa siya. Nasa 30 pa lang daw at ang maganda roon, wala pa siyang asawa. Ate, pwede ba ako dumalaw sa kanila? Sandali lang naman mangungumusta lang. Amelia! Bakit? Ano yun, ate? Sabihin mo, ano yung minahan niya sa India? Limot mo na ba? May isang bata rito na nasira ang buhay dahil minsan nangarap ang papa niya na magkakaroon sila ng minahan ng mga brilyante. Marinig ko lang ang tungkol dun kumukulo na ang dugo ko. Amelia. Bakit? Ano yun, ate? Sa tingin ko, nangangarap din lang ng gising ang lalaki niyo na magkakaroon siya ng minahan sa India. Mabuti na lang at nagkasakit siya para matigil na ang kabaliwan niya. Kaya kung ayaw mong mapasama, hindi ka lalapit sa kanya. Maliwanag? Oo, kung yan ang gusto mo. Iligpit mo na ito. Opo, Miss Minchin. Magkapareho pala ng trabaho si Papa at yung bagong kapitbahay namin. Oo, ganun na nga. Pero kahit na ganun, napakadelikado pa rin ang pagmimina. Kaya ayokong pasukin yun Ilan lang talaga siniswerte sa mga ganyan. Karamihan, wala silang nakukuha at yung iba namamatay pa. Yung iba naman, may nakukuha nga pero nakakasakit naman. Tulad na lang yan. Kadalasan, hindi sila gumagaling. May nakilala na tayong minalas, hindi ba? Tignan mo na lang yung papa ni Sarah. Minalas siya, nagkasakit at namatay sa minahan. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakikinig sa usapan namin? Sana man lang nagpaparamdam ka na nandiyan ka na para hindi naman kami nagugulat. Pasensya na po. Hindi ko po gustong istorbohin ang pag-uusap niyo. Bilis, mamalengke ka na ka, Sarah. Sinabi ko na yung mga bibili mo kanina. Opo, Mr. James. At ikaw, Becky, bilis-bilisan mo na. Pagkatapos mo dyan, linisin mo na yung harapan, ha? Opo.
siya, katulad ni Papa noon. Kaya lang, ang pagkakaiba nila, nakaligtas siya at nakabalik dito. Diyos ko, maawa po kayo sa kanya. Bigyan niyo po siya ng lakas para gumaling na siya kaagad. Yay! Yay! Sarap! Sarap ng tubig! Yay! HD encode by Carlala 16. Sabi mo yay! Ganun pala. Yung bago niyong kapitbahay, kapareho ng trabaho ng papa mo? Oo. Nang malaman kong magkapareho sila ni Papa, lalo ko naging interesadong malaman kung ano sakit niya. Peter, pakiramdam ko kasi, posible na yun din ang naging sakit ni Papa nung bago siya namatay sa India. Kaya nga, pakiramdam ko may kaugnayan siya kay Papa. Naiintindihan kong nararamdaman mo, Sarah. Yay! 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 Nabili ko ng ice cream, Mama. Ako din! Pambili! Ako din! Aray! Papa, bilisan niyo po! Bilis pa! Aba? Siya yung batang yun! Oh, sa'yo na lang ito. Bumili ka na makakain mo. Maraming salamat. Pero hindi ko pwedeng kunin yan. Okay lang yun. Sige na, kunin mo na ito. Oh! Aba, ikaw yun. Ikaw yung batang babae noon. Salamat nga pala sa kabutihan mo. Hindi ka dapat magpasalamat. Ang totoo, dapat nga, humingi ako ng tawad sa'yo eh. Ano? Eh bakit ka naman hihingi ng tawad sa akin? Kasi, pinagkamalan kita noon na mahirap at nagtitinda lang ng gulay. Ano? Ang sabi ng ate ko at ng mama ko sa akin, mukha ka raw elegante at matalino. Kaya sa tingin daw nila, baka mayaman ka raw noon. Ganun ba? Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Talaga? Ang galing! Siya nga pala, may tanong ako, sa tingin mo saan kami pupunta ngayon? Hindi ko alam. Hindi niya alam. Dadalawin ko ngayon yung katrabaho ni Papa. Dadalawin mo? Paano kasi may sakit siya ngayon? Pero sabi nila kapag dadalawin namin siya ni ate, gagaling siya agad. Talaga? Donald! Huh? Donald! Opo, nandyan na. Sige, babay na. Brought to you by Hackboy Anime.
Miss Sarah, hindi ka nagkakamali. Kanina, nung habang naglilinis ako sa harapan, may humintong karawahi sa tapat nila. At pagkatapos nun, may mga cute na batang bumaba at pumasok sila dun sa loob. Mga batang bisita nila? Nakabalik ka na pala. Siguro naman hindi pangit ang mga nabili mo. Hindi po, Mrs. Molly. Becky, gawin mo na inuutos ko. Opo. Hindi dahilan ng init para magbagal kayong dalawa, ha? Opo, Mrs. Molly. Becky, bakit? Hindi kaya dito sa kabilang dingding yung kwartong pinagpapahinga ng kapitbahay natin? Ewan, pwede rin siguro. Miss Sarah, wala naman tayong naririnig eh. Nag-aalala kasi ako, Becky. Kapag tapos ng bakasyon, gagamitin na ulit ng mga batang kwartong ito, hindi ba? Oo. Baka kasi marinig sa kabila yung ingay ng mga bata at maistorbo siya sa pamamahinga niya. Miss Sarah. Mr. Crisport. Ang totoo po niyan, nakausap ko ng doktor niyo tungkol dyan sa sakit ninyo. Ang sabi niya wala ng virus na nakuha niyo sa India at magaling na daw kayo. Posible raw na ang nararamdaman niyo ay nasa isip niyo na lamang. Siguro nga tama siya. Ang ibig pong sabihin nun, kayo mismo makapagpapagaling sa sarili niyo. Subukan niyong kalimutan ng mabait na nakaraan. Nang sa ganon, gumaling na kayo agad. Papa! Shh. Donald, magpapakabait ka. Huwag ka maingay. Pinagsabihan na kita eh. Donald. Ikaw rin, Janet. Lumapit kayo sa akin. Pasensya na po, Mr. Crisford. Ang akala ko po kasi tapos na kayong mag-usap ni Papa. Huwag kang mag-alala. Walang anuman yan sa akin. Anong ginagawa niyo habang nag-uusap kami? Hindi ba kayo nainip? Naglalaro po kami ni ate doon sa ate kasama ni Mr. Ramdas. Talaga? At masaya ba kayo? Opo, masaya po. Alam niyo po, sabi ni Mr. Ramdas, tumalon daw si Sulia noong isang araw, papunta doon sa atik ng kabilang bahay. Oo nga, sabi ni Ramdas. Sayang po kung nandun lang ako, siguradong nahuli ko siya kaagad. Talaga, mangarap ko na lang. Donald, Janet, makinig kayo. May importante pa kaming pag-uusapan ni Mr. Crisford. Opo, Papa. May ipakikiusap ako sa iyo, Donald. Pwede bang pakihatak mo yun para sa akin? Opo. Maraming salamat, Donald. Wala pong anuman, Mr. Crisford. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Master? Pwede bang bantayan mo muna ang mga bata? Opo, Master. Tara, maglaro na tayo.
Maraming salamat, Carmichael. Maraming bumabagabag sa isip ko. Pero kinausap ko ang mga anak ko. Biglang gumaan ang pakiramdam ko at nasayahan ako. Oo, ikaw ang legal kong tagapayo. Kaya nga siguro lubusan mong naintindihan ang nararamdaman ko. Lagi lang po akong nandito. Kailangan kong gawin ang lahat ng paraan para makita ko ang anak ng matalik kong kaibigan na si Ralph. Kumuhay pa siya. Siguradong nandito siya. At kung wala siyang maihinga ng tulong at wala siyang perang panggastos, kasalanan kong lahat yun. Sigurado akong hirap na siya sa buhay niya ngayon. Ano ba yan? Hindi ka pa rin tapos? Hanggang anong oras ka pa ba dyan? Baka nakakalimutan mong hindi lang yan ang trabaho mo. Samantalang ako, hindi nakakaranas ng gutom. Dapat ko siyang makita nang matulungan ko siya. Pinapagabag talaga ako ng aking konsyensya. Ako ang dapat sisihin sa mga nangyari sa kanya. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Mr. Crisford, huwag kang ganyan. Huwag mo namang isisi ang lahat ng nangyari sa sarili mo. Carmichael, hindi ko nagawang iligtas ang kaibigan ko, ang pinakamatalik kong kaibigan na si Ralph. Oo, totoong naging matagumpay ang minahal namin. At totoong natupad ang matagal namin pinapangarap. Pero nawala naman ang anak ni Ralph, kaya wala rin yung naging kabuluhan. Packboy, anime. Madalas niyang sinasabing mahal kong anak ang bata. At habang tinitignan ko ang bughaw na langit, nakikita ko ang mukha ni Ralph noong mga panahong punong-puno kami ng pag-asa na matutupad ang pangarap namin. At pagkatapos tatanungin niya ako, Tom, nasaan ang mahal kong anak? Nakita mo ba siya? At ngayon, anong isasagot ko sa kanya? Ano? Kailangan kong makita ang anak niya, kahit ano pang kapalit noon. Mr. Crisford, huminahon lang kayo. Kapag nahanap na ang bata, maaari niyo nang ibigay sa kanyang lahat ng mga pag-aari ng yumao niyang ama na si Mr. Crew. Nakapag-desisyon na nga pala ako. Ibibigay ko rin sa anak ni Ralph ang lahat ng mga pag-aari ko bilang kabayaran sa mga pagkakamali ko. Kung hindi ako nagkakamali, isang Pranses ang yumao niyang ina. Tama ba ako, Mr. Crisford? Oo, tama ka. Pranses ang mama niya, kaya iniisip ko na malaki ang posibilidad na dito sa London iniwan ni Ralph ang anak niya para mag-aral. Ang totoo, wala ako mapangahawakan doon. Pero natural lang naman na gustuhin ng kaibigan ko na pag-aralin ang anak niya sa lugar kung saan lumaki ang asawa niya. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala. Magtatanong-tanong ako sa mga dormitoryo para mahanap natin siya. O, sige. Pasensya ka na sa akin, Carmichael. Kung malakas lang sana ako, sasama ako sa paghahanap. Ako na lang ang bahala doon. Pero kung alam lang sana natin ang pangalan ng bata, mas madadalian tayo. Patawad.
Hindi ko talaga alam. Hindi ko nga matandaan kung narinig kong binanggit ni Ralph ang pangalan ng anak niya. Oo, dahil sa naging sakit ko, pati ang memorya ko naapektuhan na rin. Kabilin-bilinan ni Miss Minchin, bawasan ang paggamit ng lampara para makatipid. Opo, Mrs. Molly. Ang bagal mo talagang kumilos. Bilisan mo na dyan at nang makatulog ka na.